Welcome to Donmar TV News Channel. Umabot na sa 400,000 or 478,000 na mga public-private healthcare workers ang napagkalubuan na ng pamahalaan ng Special Risk Allowance o SRA. At sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, ito ang bilang ng mga nabahagian na, nabigyan na ng SRA mula December 2020 hanggang June 2021. Nasa 7 billion 665 million at 443,000 pesos ang ginugol ng gobyerno na para sa mamamahagi nito ng SRA sa unang 7 buwan ng distribusyon nito mula December 2020 hanggang June ngayong taon. Sa nilang banday, nagbigay din ang pamahalaan ng tulong sa mga naiwang pamilya ng mga namatay na mga healthcare workers. Sa iniharap na data ni Secretary Nograles, nasa 27,066 public at private healthcare workers na ang nakabenepisyo o kaya nakinabang sa naturang death compensation. Muling pamimigay ng tulong at pagpunta ng personal ni Bongbong Sara at ni Mayor Sara Duterte sa iba-ibang lugar sa Mindanao or biktima ng bagyong si Odette at nagbigay ng tulong. Pangalawa, iba na pala ang ibig sabihin ngayon ng BBM. Abangan po ninyo at ating papaliwanag sa inyo. So tulad po ng nabanggit ko, ang BBM Sara ang isa po sa mabilis na bumalik muli after nung unang araw ng kalamidad sa Mindanao, sa Visayas, kung saan lugar. At muling nagbigay ng tulong. Kanina lang kausap ko si Congressman Ace Barbers ng Surigao. Inamin niya na si Mayor Sara ay nagpadala ng financial support, pagkain, mga equipment, tubig at iba pa. Patulong si Pulong Duterte at yung tandem between Marcos and Sara. So yan nagpapatunay po na hindi na gaano napapag-usapan sa media, pero bigla na lang silang dumarating at nagbibigay ng tulong. So consistent po from day one ang pagtulong ng tandem na ito sa mga kababayan nating biktima ng kalamidad. At magandang balita po yan dahil hindi lang pampolitika, kasi kung isang politika lang ito, minsan ka lang tutulong, parang ganon. Pero dahil nga tuloy-tuloy, so hindi politika ito. Talagang gusto nilang isalba, tulungan ang mga kababayan nating biktima ng kalamidad. Yung ibang kandidato, ganon din po. Tumutulong din sila, hindi lang masyadong napapag-usapan at hindi ganon kalaki. Kasi yung BBM Sara, may pera na, may pagkain pa, at kung ano-ano, may facility, may mga equipment pa na dala-dala at may manpower. Katulad sa galing sa Davao, pinadala doon sa ilang parte ng Mindanao. So yun ho yung advantage o pagkakaiba ng kailang grupo compared doon sa iba. Nandiyan naman sina Lacson, Dumagoso, Robredo, at Pacquiao, kung sino pa. Hindi ho ganong kalaki at ganong karami. Ganon pa man, tumutulong din naman siguro at nakakatulong din sila. Kaya ho walang dudang malaking tulong yan para sa lahat ng mga biktima. Okay? Pangalawa na ating pong pag-usapan ngayon, okay, tulad ng sinabi ko, yung palang BBM, iba na ang ibig sabihin ngayon. At yung original na BBM, ang kanyang plano ay national unity. Hindi makikipag-away, hindi makikipagsiraan, at hindi mapipikon sa lahat ng isyong pinag-uusapan. Di ba ang ganda nun? Okay? At ito pong isang BBM o yung tinatawag niya ngayong BBM din, pero hindi na nga Bongbong Marcos, kung hindi Bagong Bayan Muli. O bangon. Yan o, hindi bagong bayan. Bangon bayan. Muli. So ibig sabihin niya, iaangat uli niya ang bayan. Ayun ang ibig sabihin niya. So, ang ganda, di ba? Bangon bayan muli. BBM. Ayan po yung sinasabi ngayon ni Bongbong Marcos. Okay, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito'y ating aasahan at inaasahan ng mga followers, supporters dito at sa abroad. Lalo na ho pagkatapos ng eleksyon at binigyan siya ng kapangyarihan na maghawak ng sensitibong posisyon sa kabila po ng maraming pagsubok sa Pilipinas, ay ito'y haharapin. Di ba? Kaya po maganda itong galawang ito at ating aabangan. Ang ganda ng title, di ba? Bangon Bayan Muli. So, malinaw na BBM talaga. At yan ay ating susubaybayan. Yung pagbangon dahil sa hirap, pagbangon dahil sa pandemya, pagbangon sa kalamidad, pagbangon sa pagsubok. Kaya swak na swak po yung BBM sa isog yan. Okay?
panghuli, habol natin ito dahil kasi meron naman may lumabas na naman na result ng survey. Abe, ang taaso ng laang lalabanan dito. Yung pong survey doon sa mga importanteng posisyon sa ating pamahalaan. Kasi alam niyo yung top 5, President, Vice President, Senate President, House Speaker, at Chief Justice. Di ba? Yun po yung mahalagang posisyon. Okay? Pero alam ba ninyo na yung ibang posisyon, yung 4, tama, yung 3 ay ang gaganda ng, yung 4 ang gaganda ng rating. Tumaas lahat. Si Pangulong Duterte nga 70% ba? Ilang percent ba kay Pangulong Duterte? 72%. Okay? Yung kay Speaker, kay Senate President, saka Chief Justice, umangat. Pero yung kay Leni Robredo, bakit bumaba? Na dating 48%, ngayon 43 na lang. Mukhang hindi nakatulong sa kanya yung dilawan at pink, dilaw at pink na galawan. Pati yung pagsuporta sa kanya ng artista, di ba? May mga artistang sumuporta sa kanya. Parang hindi nakatulong. Parang bumaba pa. Ano nangyari? So, nagtatanong ho tayo, dahil ito ay pulso ng bayan, ito ay taong bayan po nagsalita, bakit ganon? Sa halip nga ay tumaas, bumaba pa. So, matinding adjustment yan. O, ibig sabihin, ayaw na talaga sa kanya ng tao, ganon ba yun? Sawa na ang tao sa liberal at grupo nitong si Leni Robredo. Kaya ngayong patapos na ang taon, lumabas itong result na ito, na sa halip na siya ay tumaas, ay bumaba pa. Di ba? Kandidato pa siya, bakit tayong bumaba? Nakapwesto siya bilang Vice President, bumaba pa rin. So, dun ho sa top 5 na mga opisyal ng gobyerno, siya lang ang bumaba eh. Ano ang ibig sabihin nito? Kakaiba, ano ha? So, marami pa hong mga survey ang lalabas. At itong mga survey na ito importante, lalo na ho sa mga incumbent. Pero sa survey tungkol sa mga kandidato, ibang issue naman yon. Conforme yan din sa performance at pagtangkilik ng taong bayan. At dahil diyan, balikan natin, talagang si Marcos ang lagi nangunguna, yung Marcos-Sara tandem, compared dun sa iba. Tingnan natin kung paano sila hahabol. Although mayroong isang kandidato dyan na pinapaliwanag at sinasabi ng kanyang mga alipores o mga tao, sila daw yung number 1, sila daw yung mananalo, sila daw yung sigurado na magiging pangulo. Kita mo na, may mga ganyan hong saywar eh. Pero ang final naman ito sa eleksyon sa Mayo. Doon natin malalaman kung ano yung sinasabi nila. Pero pinag-aaralan ko, ano ba pinanguhugutan? Kasi kahit anong survey, iba ang lumalabas kaysa sa sinasabi ng mga kalaban ng Marcos supporters. So parang saywar nga. Kinukondisyon ng tao, ganun ba yun? Well, marami po mga ganyang gimmick, pero i-kondisyon nyo ang tao o hindi, wala na po ngayon yung ganyan. Ngayon, ang tao ay nag-decide na. At mag-decide at gagawin nila sa araw ng eleksyon kung sinong gusto nila. At hindi na ho yan mababago. Madadagdagan pa. So, yung mga propaganda or mga gimikan, saywar na mga ibang kandidato at political party at mga alipores nila o handler nila, hindi na humuobra ngayon yan. Kaya maging maingat din po kayo sa inyong mga pinapanood, pinapakinggan ng mga news, lalo na dito sa social media. Marami ho dyan propagandista, marami ho dyan talaga gimmick lang, pasintabi na, ayaw ko nang banggitin. Ang mahalaga yung totoo na sinasabi, ano ang nangyari, ano ang mangyayari, at ano yung mga pepedeng ating abangan sa mga development, pampolitika, kabuhayan sa bansa.